Gandang hapon Pilipinas, Diyos maray na hapon Bicolandia, isang masaganang ani at mataas na kita Camarines Sur. Welcome po sa pang-10 serye ng ating pagsasanay dito sa ating kaugnay School on the Air on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization. Ito po ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Bicol. Magandang araw po sa ating mga farmer enrollees mula sa 36 na municipalities at 2 syudad po ng Camarines Sur. Siyempre po, ang ating pagsasanay ay inyong napapanood sa ATI Bicol #Sarabay channel sa YouTube po. At tayo din po ay napapakinggan sa himpilan ng radyo sa DWNX 91.1 FM Naga at 1611 AM Naga. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes tuwing alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30. So, kumusta po ating mga kaugnay? Yung inyong naging experience doon po sa ating naging mid-assessment nung nakaraan po. Sana ay nakuha nyo po yung ating 10 mga sagot doon sa ating 10 questions sa ating mid-assessment. So bago po tayo magsimula ng ating talakayan ngayong hapon, medyo balikan lang po natin ng kaunti yung naging pagtalakay natin doon sa ating key check number 6. Ano po ba yung key check number 6 na natalakay nung nakaraang linggo? Sa ating pong key check number 6, sinasabi nga po na water is life. Hindi lang po din sa tao ito patungkol din po ito sa ating mga pananim. So ano po ba yung mga rekomendasyon na nailahad doon sa ating key check number 6? Unang-una po, inilahad po sa atin na panatilihin ang 2 hanggang 3 sentimetrong babaw ng tubig sa pinitak 3 hanggang 14 araw pagkalipat tanim po. Pangalawa po, paabutin sa 3 hanggang 5 sentimetro ang lalim tuwing magpapatubig. At pangatlo po, panatilihin ang 5 sentimetrong lalim ng tubig sa panahon ng pamumulaklak. At pang-apat, paabutin ng 5 sentimetro ang lalim ng tubig sa panahon ng paghinog ng palay. At pang-5 po, alisan o hintunan natin ang ating pagpapatubig 1 linggo bago mag-ani para po sa galas na lupa o sa tag-araw. At 2 linggo bago mag-ani para sa lagkitang lupa o sa tag-ulan. So ayan po yung mga baling rekomendasyon na ibigay sa atin ng ating speaker. So sa bawat phases po ay may rekomendasyong sukat lang po ng tubig na maaari nating ilagay po sa ating palay. So ngayong hapon po, para sa pang-10 episode natin ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng key check number 7. Ito po yung pamamahala ng peste. So ang magdi-discuss po sa atin na magtatalakay ngayong hapon ay walang iba kundi ang officer in charge ng Regional Crop Protection Center ng DARFO 5. Walang iba kundi si Mr. Giovanni Valenciano. Okay, magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood sa YouTube ng ATI Bicol dito sa ating School on Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund on production of high quality inbred rice and seed and farm mechanization. Ngayon pong hapon, i-discuss ko mostly yung common insect pest of rice and their management, saka yung major diseases of rice. Sa presente ngayon, we are experiencing yung mga giging problema natin ngayon sa palay, lalong-lalo na yung nag-emerge na naman o yung nag-resurgence na hopper-borne cause. Ang vector niya is yung brown plant hopper. Kaya at this time, siguro makatutulong ito sa mga technician to manage and assist the farmer in controlling yung mga
resurgence, and mga new pests sa rice. At this time, I will discuss the common insect pests of rice and their management. Okay. Insects belong to the phylum Arthropoda, which is the largest animal phylum. Ano na po yung insect, spiders, mites, crustaceans, ticks, and other. Ito po ay alam natin na insekto ay with segmented body. Tingnan natin po yung una, yung 3 pair head, thorax, and abdomen na meron pair of antenna as an insect, 3 pair of legs, 1 to 2 pairs of wings, and we have abdomen. Pag insect po is 3 body regions, while the spiders is 2 body regions. Yung cephalothorax, head thorax only, without antenna, without wings, with 4 pairs of legs. And there are so many insects in the ecosystem, rice ecosystem, but they have different role. They have the pest, mayroon tayong friendly insects, mayroon tayong detrivores or scavengers, and pollinators. Okay. More than 100 insect species damage rice, but less than 10 species can cause yield loss if they occur in sufficiently large number. Okay, as I've said, yung brown plant hopper is present in the field, but if they are in sufficient or population nila is mataas, magbibigay ito ng damage na tinatawag natin na hopper-borne. Just like the rice blackbug, pag nasa madami din ang kanilang population, it will give you a damage na tinatawag natin na bug-borne. Okay. This time, kailangan malaman natin yung metamorphosis o yung life cycle ng insekto. May dalawang life cycle ang insekto, yung tinatawag natin na complete development and yung incomplete development. At this time, dito pwede natin tingnan kung yung pag-manage natin ng peste. Dahil pag dito sa complete metamorphosis o complete development, dito natin titingnan kung alin yung kanyang destructive stage. Sa complete development o complete metamorphosis, ang destructive stage nito is yung kanyang larva or maggots. Diyan natin titingnan o diyan natin i-apply ang ating management strategy sa pagkontrol ng mga depredators na ito doon sa kanyang larval stage. Kaya kung halimbawa makita natin yung mga sa complete metamorphosis ng mga insekto, at larval stage natin sila dapat i-control. And yung incomplete development o yung incomplete metamorphosis is, ang nawala lang dito is, siya ay hindi na dumaan sa larva. Kaya ito pong mga insektong ito, pag napisa yung itlog, magiging nymph sila hanggang maging adult. Pag simula nilang mapisa na maging nympha, is magbibigay na agad sila ng damage. Dahil dito naman yung mga sucking insect o yung mga sumisip-sip ng katas ng palay. Okay, example po ng mga complete development. Yung kabing simulat ng egg, larva, pupine, adult is ng fly, butterfly, moth, and mga beetles. And then yun naman, incomplete development, ito na yung mga sucking insect. Yan naman, plant hopper, leaf hopper, rice bug, black bug, and mga dragonflies. Okay. Group of insect pests based on their mouth parts, plant parts upon which they feed, crop faces upon which they damage. Kaya meron pong iba-ibang ano. Based on their mouth parts, chewing insect and the sucking insect. Okay. Example po ng mga chewing insect are grasshoppers, stem borer. And the mouth parts naman po as sucking insect, plant hoppers, and mga leaf folders. Plant parts upon which they feed, meron po tayong nag-aatake sa leaves, sa grain or panicle, sa stem, sa roots. Sa leaves po, ang umatake is mga leaf feeder or the defoliator. Sa grain,
po ang umaatake is grain sap feeders. Sa stem is plant sap feeders and stem borers, and sa roots yun mga root feeders. Okay. Phases upon which they can damage. Meron po sa vegetative phase and sa ripening phase. Ang umaatake po sa vegetative phase ay yung whorl maggot, leaf folder, armyworm, grasshoppers, plant hoppers, leaf hopper, blackbug, mole cricket, and stem borer. And then pagdating naman po sa reproductive to ripening phase, ang umaatake po is leaf folder, armyworm, grasshopper, plant hopper, leaf folder, blackbug, stem borer, and rice bug. Kaya nakita natin na in different crop phase, may same na umaatake sa vegetative phase, and then may same din umaatake sa reproductive phase, pero nadadagdag yung mga umaatake sa grain feeders, gaya ng rice bug at yung rice grain bug. Okay, ano po ang mga umaatake sa dahon? Tingnan natin po. Rice whorl maggot. Yan po, Hydrelea philippina. Ang kanyang kulay po is small gray fly, transparent wings. Ang kanyang po itlog is white, elongate. Ang larva po niya is legless larva, transparent to white, yellow when mature. Actual size niya po is 2.5 mm. Yan po ang damage ng whorl maggot. Dried leaf tips, pinholes, broken leaf edge, scraped leaf tissue, whitish leaf edge. Ito po ay umatake during first month ng ating palay. Ang makikita natin dito sa palayan is yung hindi pantay-pantay ang tubo ng palay, dahil ito pong whorl maggot, inaatake niya po yung dahon ng palay na nakapilipit pa, kaya pag ano niya po, pag bukas is napuputol dahil po sa mga signs o sa mga damage na nakikita natin dito sa mga sa PowerPoint. Sunod, rice leaf folder. Okay. Based sa monitoring namin ngayon is naging problema ito during nitong season na within August, na marami yung umatake na rice leaf folder. This is a complete metamorphosis. May dalawa siyang species, yung Synapalocrosis medinalis at yung Marasmia patnalis. Ang kanila pong itlog is kulay yellow, circular to elongate, and black. Transparent when young, yellowish with age. Ang kanyang pupa po is chocolate or brown, no marks. Actual size niya po is 1.3 cm and wingspan niya po is 3 cm. Okay, yan po ang sabi dito ng isang larva can consume 25 square centimeter in his life. Pero ang management po ng mostly based po sa mga sinasabi ng mga eksperto, less than 20% ang nakakatuloy sa kanyang buhay, nagiging moot dahil sa kanilang distribution and habitat. Ito pong rice leaf folder is nasa upper part ng leaves ng palay kaya possibly na pwede silang makain ng mga predators gaya ng mga ibon at ano pang pwedeng kumain sa kanila. Kaya ang nagiging niya is na-scrape yung leaf tissue and then they feed upon epidermis. Pinupol niya po ang dahon at doon siya nagtatago. Yan po. Naglalagay siya ng silk and then napo-fold niya yung dahon at doon na siya titira. Okay. Sunod pong defoliator is the armyworm and the cutworms. Meron po tayong tinatawag na true armyworm o yung ear-cutting caterpillars na tinatawag natin na mitim na separata or the true armyworm. Depende sa panahon ng kanyang pag-atake. Ang armyworm is based po ang pag-atake niya sa climate or sa season. Pag meron po tayong experience na long drought and then nag-ulan, tapos
tuloy-tuloy ulit ang kanyang pag-init, possible na lalabas ang true armyworm. Okay, pag umatake po siya at early stage or at vegetative stage, ang armyworm po is being as a defoliator. Kakain po siya ng mga dahon ng palay. And then pag umatake po siya at the maturity stage, ang possible niya pong atake is pinuputol niya po yung mga uhay o yung grains o yung panicle ng palay, yung lalong-lalo na yung mga yung plump, yun naman yung pinuputol niya. And ito naman Spodopterolectura o your common cupworm is same, ang ano niya is a defoliator. Kinakain din niya ang mga dahon ng palay. Ang natitira na lang is yung midribs. Pero in controlling this, ang possible na kung sakaling meron dito is ang pag-control po ng mga uod ng armyworm and cupworm is pwede natin gamitan sila ng insecticide, pero during the night time, gabi, dahil dyan sila lumalabas, dahil pag araw nakatago po itong mga uod na ito. Kaya ang possible na pag-control nito is at the night time dahil lumalabas sila. Yan po ang mga damage niya sa rice plant, dide-defoliate, and even the weeds, kaya niya pong kainin pag wala na siya makain ng mga tinanim. Pwede po din siyang kumain sa mais and other sa mga vegetables, and ano pa pong pwede niyang maging alternate host. Okay, grasshopper or the locust. This locust is also same as armyworm sa paglabas. Yung isang paper din na condition dito ng grasshopper is pag nagkaroon tayo ng long drought, this paper din ang pag-develop. Same, is a defoliator ng mga tanim, not only rice but all crops and even grasses and bamboos pwede nilang kainin. The best time to control this is during the time na sila ay hindi pa lumilipad. Scouting is the best best management strategy. Habang sila ay nagsaswarming, doon na dapat natin sila kontrolin. Dahil pag nagkaroon na ito ng pakpak, medyo mahirap na kontrolin. Kaya monitoring and surveillance ang number 1 na pag-aano dito sa grasshopper. Okay. Sinasabi dito, damage ng defoliator does not necessarily result in a significant reduction in grain yield because the rice plant can easily compensate for damage, especially at the vegetative stage. Yan, sinasabi natin po yan huwag tayong matakot na atakihin ng insekto ang ating palay at vegetative stage dahil yung capacity ng rice plant to compensate for the damage. Halimbawa po na defoliate yung dahon o na-defoliate yung palay is iaano din po yan. Iko-compensate din yan ng palay as long as na nasa vegetative state pa siya. Kaya wala pang significant reduction in yield loss na makikita tayo during vegetative stage dahil it will compensate pa. Okay. Dito naman tayo sa mga insekto na mga sap feeders, plant sap feeders. Okay, ano po ang mga yan? Tinatawag po natin na brown plant hopper, BPH. Yung brown plant hopper po, ang kinokos niya po ng mga damage sa palay is yung tinatawag natin na hopper-borne or wilting of the rice plant. Itong insekto na to, usually lumalabas ito sa rice plant mostly at budding stage, maximum tillering to budding stage siya nakikita sa palay. Then pag hindi ito na-manage, paglabas ng pala, pag ang pala, lumabas, makikita natin na natutuyo na po ang palay. Pero kung kukunti naman ang population ng brown plant hopper, hindi naman ito nagbibigay ng damage. Kaya sinasabi nga kanina,
less than 10 species ng rice pest ang nabibigay ng damage pag nagkaroon sila ng large population o maraming population. Kaya itong brown plant hopper sa ngayon is meron tayong mga cases dito sa Camarines Sur na reported na nag-resurgence. Ang brown plant hopper po as small plant hopper that ang scientific name niya po is Nilapar batalogins. Ang kanyang po is, ang form po ng adult ay dalawa, itong Brachypterus at Macropterus. Ang egg niya po is white with dome-shaped egg plug, and then yung nymph, yung wala pang pakpak, and then yung adult, yun na pong brown ang kulay, and then medyo transparent po ang kanyang pakpak, and ang kanila pong habitat or ang ano nila is sa ilalim ng palay o dun sa stem, malalapit po sa water level. Ang isa pong factor na nagbibigay dito is na ma-develop ang kanilang ma-favor para sa kanilang pagdami is yung microclimate natin sa palay. The more na ang crop density natin is makapal, the more favor the develop itong favor ng pagparami ng brown plant hopper. Kaya ano po ang mga naging problema natin pag nagkaroon ng brown plant hopper is noted, o alam na po natin na ang brown plant hopper is a sap feeder. Wala po siyang kabusugan, sip-sip siya ng sip-sip ng plant sap, and then labas din ng labas yung honeydew. And then, kaya aside from the damage, kung hindi man siya magkaroon ng hopper-borne, ang secondary infection ay bibigay ng brown plant hopper is yung sooty mold o yung black and powdery coating na favor na binuhaya ng mga fungus yung kanilang mga excreta o yung kanilang mga kung yung kanilang ipot. Yan sa secondary. And then, meron din tayong tinatawag na rugged stunt, na isang cause din ng brown plant hopper, yung twisted leaves, swelling along the nodes, and stunting. And then isa pa pong binibigay na sakit ng brown plant hopper o isang vector ng grass stunt, o yung stunning, excessive tillering, small and narrow leaves, and yellowing. Yan po ang mga binibigay na secondary infection ng brown plant hopper. So dinadalang sakit ng brown plant hopper. Kaya isa sa pong ng hopper is yung white-black plant hopper. Kaya kung titingnan natin ito is same ang adult ng ng white-black plant hopper, yung ang highlight is white, and nymph, makikita po natin yung talagang distinct mark niya na may puti-puti ang kanyang likod. Kanya pong dinadalang sakit ay Southern Rice Black Streak Dwarf Virus. Yung stunting and stiff limbs, abnormal panicles or unfilled, and galls on the stem. Yan po ang dinibigay na sakit ng white-back plant hoppers. And then, ito po yung pinapaano dito na yung damage na binibigay ng hoppers, ito ng hopper-borne or wilting of rice plant. Natutuyo po yung palay, and then pag umulan, natutumba o yung nadalano yung palay, yung natanim natutumba. Makikita, visible po masyado pag ang damage ng plant hoppers. And the management is sabi ko nga dito is history repeat itself dahil mostly sa record po namin is umaatake siya during this time on August and September. And then yung management natin is siguro monitoring is the number one na ma-monitor natin yung population ng brown plant hopper para hindi na tayo dumating dito sa tinatawag na hopper-borne. And then may mga chemicals po na insecticide na pwedeng gamitin natin na pang-control dito sa brown plant hoppers. Okay, green leaf hoppers. Yung vector po ng rice tungro virus. Meron po siyang 3 species, yung Nepotetex virescens, yung Nepotetex
Negropectus and Nipotetex malayanus. Okay. Siya po ang nagtatransmit ng virus disease like tungro, yellow dwarf, transistor yellowing, and dwarf. Okay. Siya pa po, rice black bug. Meron po tayong may sariling species po ang Bicol ng rice black bug, yung Scotinoptera sorsogonensis na in-identify po ni Dr. Baryon. Meron po tayong Scotinoptera coartata and Scotinoptera latiuscula. Yan po ang ating mga species ng rice black bug. Rice black bug is also a sap feeder. It attacks from maximum tillering to until maturity. Pwede po mataki ang rice black bug. Possible po na pag ng rice black bug is bago mag full moon, 3 days before full moon, makikita na natin po kung maraming black bug sa ating lugar is lumalapit sila sa ilaw. Gaya ng mga street lights, mga ilaw sa bahay, or sa mga covered court. Pag maliliwanag, 3 days before full moon is pwede na nakikita natin silang nagliliparan. Okay. And that the time na dyan na sila naghahanap ng kanilang parang partners o nagko-court na sila. Dahil ang cycle po ng black bug is just only 30 days. Sa full moon, halimbawa sa full moon nitong September, maghanap sila ng pair nila, magko-court, and then maglilay ng egg. And before the full moon of the next succeeding month is yun naman mga nymph o yung mga anak nila, yun naman ang lalabas sa sunod na full moon. Yan po ang to. Kaya kung hindi natin ito makokontrol, ang cause ang bibigay sa atin na damage ito is bugborne. Unlike sa hopper-borne, ang hopper-borne is just like ang mga pabilog-bilog o oval shape ang mga na dry up, pero ang black bug is kaya niyang i-dry up ang isang rice field o rice paddies. Depende sa population nila. Ano po? Yan. Kung ang black bug po is umatake at early stage or vegetative stage, ang damage pong tawag dun is dead heart, just like an stem borer, dead heart. Pero ang pagkakaiba lang po is yung hindi natin sila mabubunot yung ng palay. Unlike sa stem borer na pag inatake ng stem borer, kaya dyan natin ma-define kung atake ito ng black bug o stem borer dahil ang black bug hindi natin mabunot yung ng palay, yung dahon. And then yung sa stem borer nabubunot natin. And then ang nagiging cause din ng whiteheads pag umatake ito during maturity stage. Same din sa black bug and stem borer na pag stem borer po is pag hinila mo yung panicle may mabubunot, pero sa black bug po hindi siya mabubunot. Okay, ano po ang mga management option na pwede natin ilagay dito? Okay, sa RCPC po is nagpo-produce kami ng biological control agents na tinatawag na Metarhizium anisoplay o yung green muscardine fungus. Ito po is specific for black bug na biocon na ang pag-control po sa kanya is dahan-dahan siyang pinapatay ng amag. Parang infection ang nangyayari. Pag natamaan po ang black bug, pag nag-apply po tayo ng Metarhizium sa field o through broadcast or through spray, is nanghihina na po ang black bug para wala na siyang ganang kumain, and then hindi na po siya gumagalaw. And then pag tinubuan na po siya ng mga amag doon sa mga malalambot na parte ng kanyang katawan, hindi na po siya gumagalaw. And then the time na pwede na rin mahawa niya yung mga kasama niyang black bug sa isang lugar habang siya po ay nadidikitan ng mga kasama niya. Parang kinakalat na nila yung amag na Metarhizium. Yan po ang isang pag-control. Meron po niya dito sa opisina, sa RCPC,
pwede po kayong humingi kung meron po ng mga infestation ng rice black bag. Ang isa pa pong pag-control nitong rice black bag is yung ginagamit natin na light trapping. 3 days before full moon or 3 days after full moon is yun dapat mag-set up tayo ng light trap para ma-attract natin yung mga adult na mga black bag, and then pwede natin silang isako, ilagay sa sako kung marami, or doon na mismo tayo mag-conduct ng spraying ng mga black bag. Isa one way of controlling din yan para hindi na sila makapag itlog pa o ano pa man. And then isa pa pong pag-control nitong black bag is yung paggamit natin ng tubig. Pag nakita natin na maraming black bag, pwede tayo magpataas ng tubig sa ating palayan para yung mga itlog na naandun sa baba is hindi na mapisa o para siya mabulok na, dahil pag nababad siya sa tubig ng almost 24 hours, hindi na siya ma-hatch, hindi na siya mapipisa. Isa rin po yan sa mga management strategy ng pag-control po ng black bag. Okay. Isa na naman pong klase ng insekto na umaatake sa stem ng palay. Okay, ano po yan? Yan na po tinatawag natin ng mga stem borer. Meron tayong yellow stem borer. Meron tayong yellow, may white stem borer. Pero as of this, sa Bicol is ang ating stem borer pa lang is yellow stem borer. Yan po. Stem borer, kulay niya po is yellow, kaya nga po yellow stem borer. Ang babae po is kulay yellow, ang lalaki po is gray light brown ang kulay, with dark spot on 4 wings. Yan po. Pero ang lalaki, 2 rows of small spot on 4 wings tip. Ang kanya pong itlog is covered with hair. First instar larva is yellow, small orange ang kulay ng heads. And then ang pupa niya po is combination of yellow and chocolate colored pupa. Ano po yan ang stem borer. Ang destructive stage po ng stem borer is the larval stage. Okay. Ang damage po ng bibigay ng stem borer at vegetative stage is dead heart, and ang damage niya po sa maturity stage o sa reproductive stage is yung whitehead, so yung tinatawag natin na uban-uban. Okay. Yan po ang ano. Kapag na po siya, pag medyo nasa 4th instar na yung larva, papasok na, gagawa na po siya ng butas, papasok po sa katawan ng palay. And then kaya po nagko-cause ng whiteheads dahil napuputol na po yung inaanuhan ng panicle, yung kinakapitan ng panicle, kaya po nagkakaroon siya ng whiteheads. Ano po ang factors favoring stem borer development? Number 1 po yung field na planted ng late. Pag ikaw po ang huling nagtanim, talagang nasa sayo po ang atake ng stem borer. And then yung stubble that remain in field, yung hindi natin hinaro after harvest, yung pinabayaan lang natin sa field, nandyan po sila nagpaparami. Stem borer po, at mid-growth state of vegetative phase has natural resistance to stem borer because of the high silica content. Seedling or plant at the vegetative phase that have been attacked have dead heart caused by the drying of central shoots. Plant can compensate for early dead heart at vegetative. Pero pag inatake na tayo dun sa nasa reproductive stage, it will not compensate dahil natamaan na po yung central shoot o yung ating uhay ng palay. Management ito is monitoring, and then sabi ko nga, history repeat itself. Tignan natin kung kailan umaatake ang rice stem borer.
And a few, kung kilala natin po yung kulay, yung itlog ng rice temborer, pag pumunta tayo sa field, kung nakakita tayo ng itlog ng stem borer, pwede natin yung kunin at hintayin natin na dalhin natin sa bahay, obserbahan natin kung kailan sila mapipisa, and that time na yung pwede na tayong mag-conduct ng management strategy like spraying para po mapatay natin yung mga first instar larva ng ng rice stem borer. Yan po ang number 1 ano dyan. And then if there's so many natural enemies, pwede na rin tayo mag-conduct na spraying. Okay. Isa naman pong sap feeder pero nag-atake po siya sa grains. Yung tinatawag natin na rice black bag. Rice bag. Sorry. Ang adult po is slender, long legs and antennae, brown and green bodies. Ang egg niya po is dark red-brown, disc-shaped, laid in batches. Ang net niya po is brown-green, long leg, and antennae. Ang ginagawa po nitong black rice bag na to is sinisip-sip niya po yung milk o yung katas ng grains ng palay o ng butil ng palay. Ang nangyayari po dyan is hindi naman po niya binubutas yung lema and palaya ng palay, kundi yung pagitan ng dalawang yun ang pumapasok. Pinapasok niya yung kanyang pansipsip dun sa pagitan nun. Kaya nakukuha niya po yung yung katas ng palay. Kaya ang nagiging is nagdi-discolor yung panicle and yung pong smaller and deformed grains and discolor or pecky rice. Yan po ang nagiging itong rice bag. And pag-manage, it depends. Maraming pamamaraan para natin i-control ito. Although yung sa mga natural way ng pagpaparaan na sinasabing same odor, flock together. Pero kung pinapractice ng mga other farmers na yung sabi nila na nagsasabit sila ng medyo mabahong amoy na dun nagiging favor sa maamoy ng rice bag at ninalapitan na doon na lang tayo magagawa ng management strategies. And then pwede din po tayong gumamit ng insecticide, depende sa population. Kung kukunti naman lang po ang presence ng rice bag is wag na tayong gumamit ng insecticide. And then itong naging isa pang problema natin ngayon, yung rice grain bag na meron tayong presence ito dati sa Dimasalang Gaid, Dimasalang Masbate at sa Ragay, Camarines Sur. Is also ang base is dati daw po itong dating peste ng gulay and lumipat na po siya sa palay. Kaya nung tinignan namin yung lugar na first, yung una silang lumabas is yung terrain nila is same. Meron silang, malapit sila sa mga high elevation area, sa mga bundok. Same sa Masbate at sa Ragay. Itong lugar na to. Isa rin po siyang saking ng grains. Sinisip-sip din niya po ang even mature rice, matigas na o yung nasa hard doon na palay, kaya niya pa pong atakihin. Based po sa mga interview namin o sa pagtatanong-tanong namin doon sa mga farmers sa Ragay, pag pinamulino nila yung palay na inatake nitong rice grain bag is, sabi po nila is mapait ang lasa ng bigas. Yan po ang naging Although is very masyadong magalaw ito na pagpaparating ka pa lang sa kanila is nawawala agad sila. Pag nakita mo sila sa bunga, pag malapit na ang tao is paano na sila? Agad silang nawawala o bumababa sa ilalim na mahirap kontrolin. Although nag-experiment kami dito na ginamitan natin ng metarhizium, anisopli, which nagbigay naman po ng positive result dito sa rice grain bag. Kaya po ang kanyang magiging damage, discolored grain, unfilled grain, and moldy grains. Yan po ang
And then yung last na nag-atake sa roots is yung tinatawag natin na mole cricket o yung oriental mole cricket. Sarap feeder, pero mostly is ang rapid o itong mole cricket is umaatake siya during the early stage of the plant o ng palay. Isang management strategy lang dito is yung maintenance po ng tubig sa ating palayan. Isa po yan sa pamamaraan na hindi mag-attacking masyado ang mole cricket sa ating palay. Okay. And then kung ang pag-manage po natin ng pest is kailangan natin hindi lang po sa isang strategy or management strategy. Marami pong strategy or incorporation po ng different management strategy sa pag-control ng pest. Meron po tayong tinatawag na cultural management, physical, biological, and chemical. Kung kaya pa naman po ng mga kaibigan natin na kulisap ang pag-control o pag-regulate ng kanilang population, it is not necessary na kailangan natin na huwag na tayong gumamit ng insecticide. Let the nature's tawag niyan, protektahan ang ating palayan. Okay, good afternoon ulit. Another topic po yung major rice diseases and their management. Okay. Ano po ang disease o ano ang sakit and paano natin i-identify and cause ng disease na to? Ang sabi po is a disease and impairment of the normal physiological functioning of a plant or plant parts. It interferes with its normal structure, function, and economic value. It's an impairment of a normal physiological functioning. Makita natin ng mga abnormalities sa pananim. It is readily recognized, identified through diagnosis by its symptoms associated with visible changes in the entire plant or on individual plant parts. And then identification is of vital importance in providing effective and efficient management control measures. Okay, tama po yan dahil we can identify na tama ang identification natin, we can give a tamang management control para sa isang sakit. Dahil may mga pagkakataon na yung mga sakit nagkakapare-parehas ang kanilang diagnosis, ang symptoms, pero minsan natin sa mga nutrient deficiency, tapos ang natin is sakit, kaya hindi natin bibigyan ng tamang control. Kaya kailangan we have to identify. Kaya sabi dito na it's a vital importance in providing effective and efficient management control measures ang identification ng sakit. The causal agent or pathogen can either be living, abiotic or non-living, or abiotic agent. Biotic agents have the ability to enter and colonize plant parts and other plant, we call it infectious. It can be spread from the infected plant into a healthy plant. It can only occur in an interaction between susceptible host and the virulent pathogen and the favorable environment. Sa disease po is malaking factor ang environment, lalong-lalo na pag maulan. Major organism cause disease are the fungi, bacteria, nematodes, and the viruses. Okay, how to diagnose rice diseases in the field? Okay, number 1 po, you have to investigate and collection of previous and current season management practices. Para din natin yung field history, kung ano namang in-apply niyang fertilizer, kung puro lang urea, o kung ano pa. Observation of field symptoms or any pattern of occurrence. And close examination of affected individual plants on whole plant basis in comparison to healthy plants from the same field. Okay, kaya to diagnose disease in a crop, consider the disease distribution, the spread, occurrence, condition of the field, close and thorough examination of diseased plants, presence of other organisms, toxic substance, and yan po ang ating mga dapat gagawin pag natin ng diagnose.
Okay. Ano po ang mga number 1 na sakit ng palay? Okay, number 1 po is the bacterial blight. Bacterial blight is a bacterial disease of rice that is prevalent in the tropics or both irrigated and rain-fed condition, particularly during wet season. Ano po? Sa tag-ulan. Okay, ano po ang casual organism ng bacterial blight? Siya po yung Xanthomonas oryzae. Yan po ang itsura ng Xanthomonas oryzae. Ano po ang economic importance ng bacterial blight? Siyempre, reduction in the photosynthetic area dahil ang inaatake po ng bacterial blight is mostly mga dahon. Kaya ano po ang result? Reduction in 100 grain weight dahil wala na pong nagpo-produce ng pagkain sa palay. Isa pa po is empty grain, and 20 to 50% yield loss po ang reported na binibigay ng bacterial blight. Okay. Ano po ang mga syndromes o mga ano niya, yung stages na pag-aatake? Pag nasa vegetative stage, ang tawag sa kanya is crescent. Pag medyo madami na ang dahon niya is leaf blight phase. And then yung mga pale yellow leaf naman ganyan. Ito po, pag ganito ng pale yellow leaf, ang nagiging symptoms niya is it could be parang maano natin itong madadiagnose na tubo. Pero usually po, ang bacterial blight is nagsisimula po sa tip ang kanyang pagdidilaw o paninilaw ng dahon sa dulo. Kaya, ang bacterial blight po is able to survive in seeds, plant residues, in perennial host, or in paddy soil and water. Kaya sabi dito po na ang Xanthomonas oryzae may survive in infected rice stubble or plant debris in our soil as long as the host tissue is not decomposed. Kaya yan po, pag hindi pa nabubulok ang tissue o host tissue is naandyan pa po ang bacterial blight. Okay. Pinakita po dito yung mga diseases na kung saan lugar. Sa Bicol, meron, Calauan, Isabela, and Leyte. Ano po ang factors favoring the development and severity ng bacterial blight? Okay, susceptible variety. High nitrogen fertilization rate, generally more than 120 kilos per hectare. Windy but not typhoon speed. Ito po ang isa sa obserbasan natin. Cloud and humid condition for at least 5 days. Temperature range from 28 degrees to 35 degrees Celsius. And lalong-lalo na po yung mga continuously flooded na field. Favor po yan sa development ng bacterial blight. Detection of the earliest signs and symptoms is kailangan po natin mag-monitor the plants at 3 to 6 weeks after transplanting or sowing for signs and symptoms of bacterial blight. Okay. Closely observe the rice plant early in the morning before the dew on the plant leaves die up. Look for dew beads on the leaf surface, yung occurrence po ng opaque yellowish dew, yung tinatawag natin ng bacterial os. On the natural leaf opening, sa side po ng dahon, yung tinatawag natin na hydatod. Pag meron na pong mga bacterial host tayong nakita doon, this is a sign of presence of bacterial cell. Days later, that leaf turn pale yellow and small water-soaked lesion appear on the leaf blades that later cover most the leaf surface. Sabi kanina, nagsisimula siya sa tip and then pababa po siya sa dahon ng both and leaf, sa leaf surface and the ends of the leaf blades, sa mga leaf blades niya. Immediate action to be undertaken pag naka-observe po tayo ng symptoms ng bacterial blight. Number 1 po is pulled out disease plant. Pero wag natin i-bury sa paddy na since can survive and spread in irrigation. Kaya kailangan alisin natin sa palayan. Wag natin sa ilalim sa putik. And then drain and saturate the soil to reduce humidity. And then apply minimal amount of nitrogen press or withhold
further application. When observed in the neighboring fields, ito pang dapat natin gawin. Pag meron na tayong bacterial blight sa ating palayan, avoid the movement of irrigation water para hindi po kumalat ang bacteria. Clean farm implement used in the affected field before operating in other areas. Do not apply high rate of nitrogen fertilizer. Ang mga disease management po is plant resistant varieties, treat seeds or use seeds from healthy plant, keep nursery beds and main field from flooding, and reduce plant injury during transplanting. Yan po isa sa disease management. Practice field sanitation and perform regular weeding. Avoid excessive nitrogen application. Follow the field after harvest and allow it to dry. And said that chemical control bacterial blight is not economically ineffective. Pero at this, ang recommended na control for chemical control for bacterial blight is using the copper-based fungicide. Although it's not bactericide, but it's a copper-based na fungicide na po. Okay. Next is the rice tungro virus. Symptoms is mottled yellow leaves. Older leaves are yellow to yellow-orange, stunted with slight reduction in tiller number. Effective vector po ng rice tungro is the green leaf hopper. Ang rice tungro virus po is there are two different viruses, yung tinatawag ni rice tungro bacilliform virus, yung RTBB, and the rice tungro spherical virus, yung RTSB. And sasabi dito na pag wala po yung rice tungro spherical virus, hindi po matatransmit ng yung rice tungro bacilliform virus. Kaya dapat andyan yung rice tungro spherical virus para maipasok din yung rice tungro bacilliform virus. Kaya dapat andito itong dalawang tungro virus na to para maging ano po yung ma-develop yung rice tungro virus. Okay. A problem similar with symptoms po ng tungro virus o rice tungro virus, yung physiological disorders such as nitrogen and zinc deficiencies and water stress, pest infestation such as stem borer, plant infestation, rat damage, and other damages sa grass-resistant virus, disease, and orange leaf. Okay, dito po lalabas na yung ating identification o yung diagnosis. Dito na makikiano natin ang proper diagnosis. Factors po affecting the development and spread of tungro virus. Okay, depende po sa number of infected plants, number and activity of insect transmitter, age and susceptibility of the rice variety to the virus and insect vector, and the favorable environment. Strategies and management of tungro. Dito po yung early detection. Examine the distribution of diseased plant. Look for the presence of the green leaf hopper. Observe neighboring field and raton suspected plants. Kaya dito po, pag meron presence ng virus sa ating lugar, dito na natin kailangan mag-ano ng control. Dahil pag wala man pong inoculum sa lugar, probably wala din pong lalabas na tungro virus. And sa pa pong strategy is plant resistant varieties. Although some varieties released are resistant, but now they are also susceptible. Destroy stubble right after harvest by plowing and harrowing to eradicate GLS and the tungro host. Strategies and management po also is plant in synchrony o synchronous planting. And then inspect the field. The critical time in the development and spread of tungro is within 6 weeks after transplanting. Kaya di pa natin makikita yan during that time, pero kailangan makita lang natin yung mga vector nila dahil nagmamanifest po ang symptoms ng tungro is bago mag-puting, bago mag-buting stage ang palay. Sa pa pong
strategy is observe a fallow period and use of insecticide only when needed. Do not spray in the following growth stage or field condition: seedbed and the plant more than 60 days old after transplanting, and when no tungro and few green leaf hopper are present. Yan po ang ating gagawin. Then another pong sakit is the sheet blight. It's a fungal disease caused by Rhizoctonia solani. It occurs both in the tropics, in the temperate areas, where it most damaging in intense production system. Yung sheet blight. Okay, ano po ang symptom? On leaf sheet, oval gray spot that later enlarge with black-brown margins and gray center. Pag medyo severe po ang disease, kakarating din sila sa dahon. A lesion are irregular banded with green-brown coloration. Center is grayish white, leaf white, and panicle exertion affected when flag leaf is infected. Yan po ang ng sheet blight. The disease is usually first observed in the field after plant reach the maximum tillering stage. Ma-observe natin ito during maximum tillering stage. Incidence of the disease increases as the plant grow older. The pathogen is soil-borne and endemic in the most production area. It can be spread rapidly through irrigation water and by movement of soil during land preparation and cultivation. Ano po ang sign? Primary inoculum source are soil-borne, yung Sclerotia, yung infection bodies, and mycelia in plant debris. Sclerotia float and infect sheet near waterline. Kaya kung saan yung waterline, doon nagsisimulang mag-infect ang sheet blight through this Sclerotia. Ano po ang mga factors favorable for the disease development? Siyempre po, meron presence of pathogen in soil, presence of Sclerotia floating in the water, relative humidity po is mataas, 85 to 100% of the crop canopy. Ang temperature po is ranges from 28 to 32 degrees Celsius. Frequent rains, high nitrogen fertilizer application, high de-seeding rate or close plant spacing, and dense po yung canopy. Okay. Ano po ang economic importance? Yield loss po can reach up to 50% with susceptible cultivars, especially po when the disease develop at booting stage of the crop. Yield loss due to unpeeled grain, lodging or death of tillers, grain weight, panicle length, and milling quality are affected. If the disease po develop up to the flag leaf, 20 to 25% ang yield reduction. If susceptible cultivars, nasa 50%. In the tropical area, 6%, and plant with high nitrogen, 20 to 42% ang yield reduction. Yan po inaano ng sheet blight. Okay, ano po ang management? Okay, efficient use of nitrogen fertilizer. Pwede po natin i-apply ang fertilizer na nitrogen in pwede gawin natin in split or 3 times tayo magamit ng nitrogen, not just once na i-apply natin ang nitrogen fertilizer. Sunod, sanitation, control weeds in the paddy and on the bands, plow deeply to bury infected stubble and weeds. Reduce seeding rate or provide wider plant spacing para po hindi magkaroon ng favor na development ng Sclerotia sa ating sa palayan. Then expose soil to intense sunlight. Drain the field at maximum tillering for a few days para po maialis o mawala yung mga Sclerotia na nasa present sa ating palayan. Pwede tayong gumamit ng biological control agents as mga fungal antagonist, lalo na po itong Trichoderma hercianum, Trichoderma viride, and a bacterial antagonist as Bacillus subtilis, Bacillus cereus, and Pseudomonas fluorescens. Ito pong Trichoderma hercianum, may available po niyan sa Regional Crop Protection Center or sa RCPC dito po sa BA. And then pwede po tayong gumamit ng chemical control, fungicides such as Benomil, Thiopanate, Methyl, Propiconazole, Edifenpos,
eprodiol, and more recently, azoxystrobin. Validamicin or gigamicin and polucin are reported to be effective as antibiotics. And then another way for disease management is plant-resistant varieties. Although more than 300 lines are being screened, not single variety is totally resistant to disease, but many showed only the moderate resistance. Kaya maayo kung ma-resistant siyang variety. Yes, moderate resistance lang po. Okay, another pong disease is rice blast. Blast is a fungal disease of rice that's found in both upland and lowland environment, severed by water deficiency, accompanied by high night humidity and low night temperature. Yan po ang nagiging favorable sa development na ang casual organism niya po is Pericularia oryzae. The fungus can infect and produce lesion on most of the shoot, including the leaves, leaf color, stem, node, panicle, and grains, but not the leaf sheath. Okay, may kaya tatawag natin na color blast, foliar blast, and neck blast. Economic importance, 1,000 hectares of rice field suffer more than 50 yield loss, and 10% of neck rot cause yield loss and 6.5% in chalky kernels. Kaya sa Philippines po, during 1963, ang percent yield loss po ng blast is 50 to 60%. And during 1969 to 70 to 85% po ang yield loss ng rice blast sa Pilipinas that time. Yan po ang recorded na yield loss sa Pilipinas. Ano po ang favorable for disease development? Presence of blast spores in the air throughout the year. Upland rice environment. Cloudy sky, frequent rain and drizzle. High nitrogen level. High relative humidity and wet leaves. Growing rice in aerobic soil in wetland where drought stress is prevalent. Yan po ang mga favorable condition to develop the rice blast. Management po. Use of resistant cultivars. Early sowing of disease-free seeds after the onset of the rainy season. Water seeding is better than drill seeding. Efficient use of nitrogen fertilizer. Dito is nitrogen should be applied in small increment at any time. Nitrogen is more conducive to disease development than ammonium nitrate. Soil amendments with silica, which is known to increase the resistance of varieties to blast. Soil known to be low in plant available silicon should be amended with calcium silicate slag. So po sa mga isang disease management. Water management practices in rain-fed area lessen the likelihood of stress. Flooding the field when possible can reduce the severity of the blast. Destruction of the disease crop residues by burning. Avoid farm activities when plants are wet. Kung basa po ang dahil po kita huwag tayong bawasan natin o huwag tayong gumawa ng kung ano pang activities pag basa po ang tanim. And chemical control using fungicides such as Benomil, Pyroquilone, tricyclazone are possible chemical for controlling the disease. BPDB is 2 application is recommended, one at early heading and at second a few days later than the head, almost away or out of the boot. Yan po ang mga major diseases ng palay. Sabi nga natin kanina, identification is important para makapagbigay tayo ng tamang desisyon o pagkontrol ng mga sinatawag nating mga sakit. If kung may mga hindi po kayo ma-identify ng mga sakit, wag po kayong mag-atubiling pumunta sa Regional Crop Protection Center para po i-identify kung ano po yung mga sakit na hindi ninyo na-identify. And then kung ano man po ang mga nangyayari sa inyong palayan, kung ano po ang mga umaatake,
mag-report lang po kayo sa amin at bibigyan namin po kayo ng mga technical assistance or pwede po kami makapagbigay ng insecticide or fungicide para po makontrol yung mga kung ano pa po mga umaatake sa ating palayan. And then, yan lang po and good afternoon po ulit sa inyo lahat. Maraming salamat, Mr. Giovanni Valenciano. Kaya natapos na naman po ang isang oras nating talakayan. So bago po tayo magtapos ay ibigay po muna natin yung ating question of the day para sa episode na to. Ano po? So ang ating pong question ay magbigay ng at least 3 klase ng insekto na umaatake sa vegetative phase ng ating palay. Ulitin ko po, magbigay ng at least 3 klase ng insekto na umaatake sa vegetative phase ng ating palay. So ayan po, kung may mga klarifikasyon at katanungan po kayo sa mga natalakay natin ngayong episode o sa mga nakaraan pong episode, ilagay na lang po sa ating comment box. At doon sa CP number na 0917-8749729. So abangan niyo po ulit kami sa susunod nating episode para sa kontinuasyon po ng ating pagsasanay. At sa Webes po, ang tatalakay naman po natin ay ang key check number 8. So, abangan niyo po kami sa dating oras sa radyo, sa dating FB page at sa YouTube channel. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa inyong patuloy na pagsubaybay, pakikinig at panonood. So, lagi pong tandaan natin, tayo ay mag-iingat at stay safe, follow health protocols, together we heal as one. Diyos mabalos sa inyo, kapos.